we found MDMA in her system, which led us to believe that she might have taken some ecstasy. Dahil marami ang kanyang nainom, na-dehydrate ang kanyang katawan ng husto at parang nag-overheat ito. We've given her treatment and we've stabilized her vital signs, but I still have to continue monitoring her condition for a few more days. Thank you very much, Doctor. See what happened, Eva? Nag-overdose na ang anak mo, wala ka pang kaalam-alam. I'm a mother, Papa. Not a psychic. I don't perform telekinesis if that's what you're expecting. Malay ko pa na nagtadrag si Natasha. Kung matino kang ina, dapat alam mo. Hindi yung puro pangpapaganda ang inaatupag mo. Nga naman. Don't you have somewhere else to go? Hindi ka kasali sa usapan. Bakit masama bang makarelate? First of all, bakit niyo ba ako sinisisi na nagdadrag si Natasha? I've always said she's an adult. She's responsible for her own actions. When the press gets hold of this, may iskandalo naman tayo. Kaya dapat walang makaalam tungkol dito. Lolo, imposible pong walang makaalam. Kasi ang dami-daming tao dun sa club na nagwawala siya at saka nag-collapse siya. You are the marketing head, hindi ba? Opo. If I were you, papasok na ako sa opisina and do some damage control. Ngayon na? Kailan pa pagputi ng uwak? Gusto ko pagising ko ng umaga, wala akong mababasa sa dyaryo. Wala akong maririnig sa radyo. At walang news sa TV tungkol dito. Get that? Get it. Tara na po. Excuse me po. Nay, sigurado ba kayo? Okay lang kayo? Ayaw niyo talaga punta ng ospital. Huwag na, Diana, kasi nagdag gastos lang yun eh. Nay, huwag niyo na nga isipin yun. Eh baka mapaano pa kayo niyan? Okay na ako, hindi na kailangan, ha? Nay, aminin niyo nga sa akin. Ngayon lang ba nangyari yan? Anong nangyari niyan dati pagkatapos ng operasyon mo? Nawawala naman kasi kaagad, kaya hindi ko na sinabi sa'yo. Kasi ayoko nang mag-alala ka. Nay, ano ba naman yan? Bukas na bukas pupunta na tayo ng ospital, ha? Magpapacheck up ka na. Opo, papacheck up na po. Nay, huwag kayong mahinayang sa pera. Gagawa naman ako ng paraan eh. Hindi pwedeng ganyan. Eh, paano kung mapaano ka? Na hindi ko makakayanan na mawala ka pa, ikaw na ng pamilya ko ngayon. Ha, Nay? Mahal na mahal kita, Nay. Mahal na mahal din kita, anak. O, sige na, magpahinga ka na. Napansin ko may scar ka sa dibdib. Isabel, naoperahan ka na ba dati? Opo. Nagkaroon po siya ng open heart surgery mga ilang buwan na ang nakalipas. Ganoon ba? So, maaring ang kondisyon niya ngayon ay komplikasyon ng dati niyang operasyon. Nagkamali po sila dati sa operasyon? Ganun po ba yun? Hindi naman ganon. Sensitibo kasing bahagi ng katawan natin, yung puso ng tao. Kaya kung minsan nagkakaroon talaga ito ng mga komplikasyon. Pero kailangan ko munang makita yung mga medical records niya para makapagbigay ako ng maayos na assessment hinggil sa kondisyon niya. Maari kasi na yung nararanasan niyang paninikip ng dibdib ay dahil sa post-operative heart failure. Hindi ibig sabihin ng heart failure, hindi gumagana yung puso niya, kundi mahina ang pag-pump nito ng dugo. So, ano po ba ang kailangan namin gawin, Doc? Kailangan nating magsagawa ng karagdagang test para malaman natin kung ano ba yung sanhi ng heart failure. Pero
posible na mangailangan siya ng pangalawang operasyon.